baka magkadayaan sa Smartmatic. Naku po, wag niyo na po, hayaan niyo na po mga politiko diyan. Tayo po, tayo po, ang trabaho natin bumoto. Yung magbantay po ng boto, kaya na po ng mga politiko 'yan. Kayo naman nagpapadala kayo diyan sa mga smart, ako hindi po ako naniniwala. Kung kayo, alam niyo na computerize, tapos hindi kayo marunong maghanda, deserve niyong matalo kung kayo nadaya, 'di ba? Alam niyong tatakbo kayo, papayag kayong madaya, kasama na po 'yan sa mga plano ng mga politiko. Tanong ko po sa inyo, meron po bang Duterteng nadaya? Wala, kasi walang natatalo, eh. Yung mga natalo, yun lang po ang nadadaya. Wala pa po natatalong Duterte. Boss Buds, may 1 trillion na liabilities PhilHealth based sa COA. Nasa think about it ni Ted Filon kahapon. Biruin nyo, may utang pala kayo na 1 trillion. Talaga? 1 trillion. Paano kayo nagkaroon ng surplus kung may utang kayo 1 trillion? Magbayad kasi kayo ng mga liabilities nyo. Pera ang pinalaro sa BBM, kailangan magbantay tayo. Boss Buds, ang hina ng pakiramdam ni Amy kasi let's say nagtagumpay ang kahayupan ni Tambaluslos na mapali si BP Inday. For sure, wala pang isang araw si BBM naman impeach. Nakita nyo? Alam nyo rin, di ba? Alam nyo, yung mga makabayan black na yan, di ba? Hindi naman sila, sinabi ba nila na walang ginagawang mali si BBM? Ayaw lang nilang unahin si BBM, yung mga ano, kasi si BP Sara Opo. Inuuna lang nila yung successor. Madali na kasing madali na kasing sampahan si BBM. Di ba? Pag kontrolado mo yung Congress, madali na sampahan niya. Hindi siya magtatanggal ng mga palpak na tawan kasi palpak din siya. Alam niya kung paano maging palpak. Delikado si PBBM sa 2025, baka si BP Sara na ang presidente. Idol, lahat ng kandidato ng Duterte solid dito sa Leyte. Yan. Si SB proud na bayaran, wala na daw libre sa panahon ngayon. May nagbayad sa iyo. Kaya natasan doctor's fee at charge ng ospital dahil ang tagal magbayad ng PhilHealth. Kaya kakaporonggit na lang nababawas. Opo. Kapiraso lang nabawas dyan. Susunod, yung panahon naman ng kukunin ng gobyerno at bankrupt ng Pilipinas. Just press the dollar sign, sir. Kap Elsar MLSO. Louis Gabriel Villagracia, kinuha mo na yung sinabi ko noon, dito wala kang originality kung bumanat ka, Diyos ko. Punuin natin tong 12 na senador para hindi po, wala po tayong dapat punuin. Pwede po yan, 10 lang. Hindi po yan yung mga mano-mano. Buds, totoo ba na may nahuling drug lord sa Ayala Labang pero isang tawag lang kay Kokak nagpadala agad ng PSG at binigyan pa ng security ang lintik na drug lord? Aba, hindi ko po nabalitaan yan. Huwag niyo namang ipahamak ang kapatid ko, sabi ni Amy. Di ba siya ang dahilan kung bakit presidente ang BBM na hindi marunong magpresidente? Opo, siya po ang dahilan kung bakit napahamak tayong lahat. Alam niya yung kakayahan ng kapatid niya. Kita niyo, nakikiusap. Oh. Sa pakiusap mo na yan, huwag niyo namang ipahamak. Inamin mo na inutil yung kapatid mo. Hindi niya alam ang gagawin niya. Pero mo, ikapapahamak niya na pala. Ikaw alam mo, ate ka. Ikapapahamak niya na. Siya hindi niya pa alam. Kita mo, lumabas din ang totoong kulay mo, parang si Tol lang. Si Amy ang promotor, alam ng bangagang kapatid, ginamit pa si BP Sara. Correct. Kasi hindi kilala eh. Sabi ni BP Sara, hindi ko kilala yan. Si Amy kilala ko eh. Ligaw-ligaw kayo. Click dollar sign right side in the comment section. Jane Bramblet, hello ate. Kasi boss, papasok pa rin mga pro-BBM kung di natin pupunuin. Hindi po, baliktad po yan.
Yung ipampupuno nyo, pro-BBM, papasok yun. Sasabihin lang ni Martin, walang kamag-anak, walang kaibigan, ang mali ay mali. This is not charity, this is justice. Impeach PBBM. Ayon. Sana wag na lang makiusap si Amy. Dapat pag-resignin na niya kapatid niya at buong Pilipinas ang magtatagumpay, aayos ang buhay ng Pilipino. Ako ganun eh. Kumbinsihin mo yung kapatid mo mag-resign, iboboto kita na senador. Mangangampanya ako para sa iyo. Yan ang pinakamalaki mo na tulong. Madami tayong manabudol. Marcoleta, di yun PDP, yun na lang dagdag nyo. Si Marcoleta po, hindi po siya PDP, pero siya po ay inadapt po ng PDP. Nakita nyo naroon nakita nyo po sa picture. Hindi po pampuno lang si Marcoleta, siya po ay inadapt ng PDP. Bukod sa inadapt siya ng PDP, inendorse pa siya ni Tatay Digong. Universal Healthcare Act ang lalabagin ni BBM pag pinirmahan 2025 budget dahil sa zero budget ng PhilHealth. 32 matik na next president BP Sara kaya insecure ang mga anti-Duterte. Nabawasan naman po kasi meron naman dyan. 30 million na lang. Panalo pa rin tayo. Reaction mo about interview kay Suarez na hindi raw gagamitin sa eleksyon ng ayuda. Utot nyo. Very obvious. Nakakatawa talaga kayo. Hindi pala gagamitin sa eleksyon, bakit nyo pinaglaban? Dapat hinayaan nyo lang sa DepEd, hinayaan nyo na lang sa mapunta sa AFP, modernization, hinayaan nyo na lang mapunta sa pagbili ng pag-asa ng gamit, pillbox. Protect po natin si BP Sara, si Tatay Digong, at ang mga kaalyado po, lalo na yung dalawang senador. Ayaw, gusto nila, hindi makaboto. Dodoblehin daw ang budget ng flood control sa 2025. Ba? Natakot na si BBM, baka ma-take over ang Malacanang. Guilty is real. Boss Buds, isa lang ba ang party list na iboboto natin? Opo, isa lang po. Kaya mamili po kayo dyan sa mga pinopromote nila rito. Ipanaw, Frontliners, Duterte Youth. Bakit ang Pilipino di pa rin natuto sa mga trapong politikong binoboto pa? Magagaling talaga yung mga politiko. Yan, no? Kumbaga, nababago nila yung kwento pagdating. 'Di ba ngayon normal pa, wala pang election period, wala pa nangangampanya, parang pag ako binigyan ng pera, kukunin ko. Pero iboboto ko yung kursunada ko. Kaya pagdating na ng election period, parang commercial sa TV yan. Bakit nag-add sa TV, di ba? Kinukumbinsi ka niya eh. Masarap tong RC, oh. Kakauhaw, bili nga ako ng RC. Ganun lang po yun. Parang yung mga politiko natin, parang commercial sa TV. Ma'am Licien, nandito si Xi Jinping, happy handover day. Licien MLSO, baka naman may Star Trek ka, kuya, tumunganga ka na lang. Alam niyo, tumutunganga lang po ako sa pag-rally. Na-overwhelm ako sa dami ng tao. Hindi ako sanay na maraming tao eh. Na-overwhelm ako, tapos ang dami-daming nagaganap. Hindi ko ma-process. Kaya hinahayaan ko na lang. Ako yata pinakamahina. Ako yata pinakamahina sa mga nagla-live. Pinakakonti. Kasi nakikita ko sila BMR, si Bisdak. Yung mayat-maya yan, nagsasalita sila eh. Narito po tayo ngayon. Ayan, nagsasalita. Ako kasi, natutulala ako sa dami ng tao. Na-overwhelm ako. Lito Lapid, wala nagawa sa Senate. Meron naman po. Kasi si Lito Lapid po ang pinaka nakagampan, no, sa kanyang trabaho bilang
Ano kasi siya, committee siya po yung, chairman ng Committee de Silencio. Tahimik siya. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyung Panlipunan, Badong Aratlis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Ah, paalam na po.